The Jews said to one another, "Where does this man intend to go, that we will not find him? Does he intend to go to the dispersion among the Greeks and teach the Greeks? What does he mean by saying, you will seek me, and you will not find me, and where I am you cannot come?" On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Now, this he said about the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For as yet the Spirit has not been given, because Jesus was not yet glorified. Amen. Amen. Ano mabasa ko sa Tagalog eh. Ay, yan sa Tagalog. Ano na yan? Tagalog sama. Ay, Wala. wala. Sige, Sa bayan. Yung sa bayan mo Tagalog. Tagalog ka di ba, no? Sa Tagalog. Hindi kinag-request ni Shopee ba ganun sa Tulasan? Wala. Ito gahali ko sa Epo. Use ka siya. Ano sa ganun? Check. Yan. Ako sa ganun. Tagalog. Second, 32-30. 1 Kabanata 7 talata 32 hanggang 39. Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya inutusan nila at ng mga pinunong pari ang ilang bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Nag-usap-usap ang mga Hudyo, "Saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang nasa lupain ng mga Griego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabi nga, hanapin ninyo ako, ngunit hindi niyo ako makikita, at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Sa kahuli-hulian at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ng Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati." Salamat sa salita ng Diyos. So, Anong English ba? Tagalog. Alam niya. Sa walang babasahan ko lang niya itong pinakasalan Sa yung pinakabuhat naman. Walang limitasyon. Ang mga autoridad ng Hudyo, Hello? Hello? ang mga autoridad ng Hudyo ay nagnanais na dakpin si Jesus, ngunit hindi nila nagawa. Kahit na siya ay nasa publikong lugar. Nagturo si Jesus sa templo sa pista ng mga tolda, at marami ang namangha sa kanyang mga turo. Magkahalo ang magiging reaksyon ng karamihan kay Jesus. Ang ilan ay maniniwala, ngunit ang iba ay magdududa. Nag-alinlangan man sila o naniwala, nilinaw ni Jesus na siya ay mula sa Ama. Kung paano siya ay pinadala ng Ama, si Jesus rin balang araw ay babalik sa Ama. Ngunit hindi pa oras, kahit na ang layuning dakpin at patayin siya ay laganap na. Gagamitin ng Ama ang masamang Hudyo para sa kanyang layunin.
na magbibigay daan sa pinakadakilang sakripisyo sa kasaysayan. Amen. Ang tinutukoy dyan si Judas. Di ba may gagamitin siyang isang Hudiyo na para matupad itong pagdakip sa kanya. Si Judas to yun ang parang binabanggit yan. Dahil, Ito, ako ba lang si Judas, yung lahat ng mga... Tapos naman. Iyo, pero Ang sa mga pinaka-main soldier. duman, si Ang Judas. masasama baga, Oo, masasama, di marami. tugon. Nais siya ng mga pariseyo na dakpin at patayin. Ang kanyang tugon ay nagpahayag na alam niyang malapit na siyang mamatay at nangangahulugang babalik na siya sa Ama. Kaya nga't ipinaliwanag niya na hindi siya mahahanap ng mga tao at hindi rin nila siya makakasama. Mga haka-haka. Nagkaroon ng ilang katanungan ang karamihan. Saan siya pupunta kung saan walang makakaharap sa kanya? Ang ilan ay nag-isip na siya ay pupunta sa mga kapwa Hudyo na naninirahan sa labas ng Jerusalem. Ito na yung sinasabi sa Greek, sa Griego, na yun yung sinasabi. Tagalogon mo ka rin ng maintindihan ito. So sa ining mga haka-haka nasa verse 35 itong nag-usap-usap ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupain ng mga Griego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin na ang kanyang sinabing hahanapin niyo ako ngunit hindi niyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Ang Espiritu. Sa huling araw ng kapistahan, nagsalita si Jesus tungkol sa mga ilog ng tubig na buhay na tumutukoy sa Espiritu. Ang mga naniniwala ay tatanggap ng Espiritu sa takdang panahon. Ngunit ang Espiritu ay hindi pa naibigay dahil si Jesus ay hindi pa nabubuhay mula sa mga patay at ay hindi pa nakakaakyat pabalik sa Ama. So, sa verse 37, sa kahuli-hulihang at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig niya na bibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Amen. Pagsasabuhay, uuwi sa Ama. Hindi makakapunta ang mga tao sa pupuntahan ni Jesus dahil hindi pa siya namatay at muling nabuhay. Ngayon, maaari tayong pumunta sa Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang dating sarado ay bukas na ngayon sa mga taong tunay na naniniwala. Walang espekulasyon. Ang mga tao ay napaisip tungkol sa maaaring puntahan ni Jesus. Ngunit tayo hindi gagawa ng mga haka-haka. Alam natin na siya ang tanging at karapat-dapat upang isagawa ang plano ng Panginoong Ama. Nakaupo sa kanyang kanang kamay, si Jesus ay may kapangyarihan sa lahat ng kaharian at sa lahat ng mga tao. Maaari pa nga nating sabihin na siya ay may kapangyarihan sa kahit na pinakamaliit na nilikha. Alamin ang Espiritu. Ibinibigay ng Diyos ang Espiritu sa lahat ng naniniwala. Pinupukaw ng Espiritu ang spiritual na pagkauhaw ng mga naniniwala. Tandaan natin na binanggit ni Jesus ang Espiritu na may kaugnayan sa kanyang mga salita. Kapag tayo ay tunay naniniwala sa Ebanghelyo, tinatanggap natin ang Espiritu. So, ang ibig sabihin din, maaari nga natin sabihin na siya ay may kapangyarihan sa kahit na pinakamaliit na nilikha. Iyon yung pinapaliwanag ni Chef Doy na isang scientist yung naniwala kay Jesus dahil ngayon sa nasisilip sa microscope na mga napakaliit na tubig na isang ng kuntilang tubig na pag sinilip mo sa microscope, may makikita ka pa rin na buhay na nilalang dun sa tubig na yun na hindi nakikita ng human eye. So, ito yung scientist, naniwala din siya na totoo nag-exist si Jesus Christ. So, gabay sa talakayan. So, kailangan ko na ang set inyong mga dito, ang mga upik,
Hindi open niya ano. Paniniwala. Pagkakaunawa sa salita sa salita ng nabinasa natin sa araw na to. Number 1, ano ang naging tugon ni Jesus sa mga may balak na siya'y hulihin at patayin? Kasi Yung ano mo, sa pagkakaunawa ninyo. kaya yung binasa mo kasi kanina, said na hindi pa oras yung ano niya, hindi pa siya pwedeng ano, dahil may nakatakdang oras para hulihin siya ng mga ano, Hudyo. Yun nga na iniisip ng mga tao na hindi nila kung bakit hindi nila madakip si Jesucristo. Pero ando na, pwede na nilang kunin anytime. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi pa oras, mangyayari yun sa oras talagang itinakda ng kanyang ama kung kailan. Ano naging tugon ni Jesus? Kasi, ano naging tugon ni Jesus? Kaya man lang bagay dyan ang answer. Sabi ko, hindi siya natakot, hindi siya pagkakabahan. Pag ano, Tagalogon mo. Gagawin sa mga Tagalogon mo para mag-intindihan ni Tito Ben. Check. 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 Hello. Check. Hello. Dito sa akin, ang question, ano ang naging tugon ni Jesus sa mga balak na siya ay hulihin at patayin? Yun nga, yun nga sabi nga ni Jesus, na siya nga ay nilinaw ni Jesus na siya ay mula sa Ama, kung paano siya ipinadala ng Ama. Si Jesus rin balang araw ay babalik sa Ama. Sabi niya, pero yun nga, nilinaw niya rin na hindi pa yun ang oras. Kahit na yung mga layunin ng mga yung mga tao na dakpin siya, hindi yung magaganap kasi nga hindi pa yun ang takdang panahon na itinakda ng Diyos Ama na na hulihin siya. Kaya yun ang niya, sinisiguro niya sa mga tao na siya ang tugo, ay siya ang pinadala ng Ama para sa tao. Iyon ang mga hindi naintindihan ng mga Pariseo. Ang sinabi ni Jesus Christ, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi nyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. So, ibig sabihin nga, ang pinaka-bottom line kasi nito, ibig sabihin, yung mga tao, Naniniwala silang si Jesus Christ, pero naghahanap pa rin sila ng ibang miracle na yung ibang taong as Jesus Christ na mas magaling, mas magandang, hindi ka panipaniwalang himala ang gagawin pa. So sa number 2, ano ang mga naging haka-haka ng karamihan? Sa akin yung yung mga naging haka-haka ng karamihan sa kanila, ang alam nila, pupunta lang si Jesus sa ibang lugar para magturo, pero hindi nila talaga alam yung totoong plano na
kailangan mamatay ni Jesus para sa sa mga kasalanan na mga na para tubusin tayo sa kasalanan. Ngayon, Buksan mo na lang. Para higit lang yan. si Jesus lang naman yung nakakaalam na siya kailangan niya mamatay para sa atin, para sa pagtubos ng mga kasalanan. Ngayon, kumbaga yung nila, yung iniisip ng mga taong nakikinig sa kanya noon, mga time na yun, is literal na lang siya, Ate, pupunta lang siya sa ibang lugar. Hindi pagpansin mo. Kaya, pero sinabi rin doon ni Jesus na huwag kayo mag-alala kasi makakasama niya pa ako at magtuturo pa ako sa inyo. Kumbaga maghahayag pa ako ng mabuting balita sa inyo. Ayun, kumbaga binibigyan niya ng yung nakinig sa kanya noon na parang dapat realize na nila na yung ultimate plan ni God the Father para sa atin. Kailangan maniwala tayo kay Jesus. Gusto niyang pumasok. Papasukin mo na. Tingnan, sabi ko pala, upo na tawag na doon unahan lang yan eh. Doon lang yan. Kalaugan na din. Si Daddy. Papakulo naman yung grabe. Ang number 3, so ang haka-haka ng karamihan na sabi niya, saan kaya ito pupunta? Ito ba literal yung niya, ay number 2, na literal na may pupuntahan siyang lugar, bawa sa sabi nga nila sa Griego na pupunta si Jesus Christ upang magturo. Doon. So ang number 3, Oh, dyan. paano ipinakilala ni Jesus ang Espiritu? Down ka lang dyan ah. Sir. Daw niya ni Sal sa amin. Itong spirito. Bayahan, dumas. Sa huling araw ng kapistahan, ito na yun, ang pagpakilala tungkol sa mga ilog ng tubig ng buhay na tumutukoy sa Espiritu. Ang mga naniniwala ay tatanggap ng Espiritu sa takdang panahon. Ngunit ang Espiritu ay hindi pa naibigay dahil si Jesus ay hindi pa nabubuhay mula sa mga patay at hindi pa nakakaakyat pabalik sa Ama. Di ba, talagang siguro yung dapat mangyari yung mamatay muna siya, tapos pagkabuhay ng muli, yung matutubos niya, yung resurrection, matutubos, nakatakda na nangyari sa iya. matutubos niya lang pag siya namatay. Para sa kasalanan natin, bayad sa mga kasalanan, yung kamatayan. So hanggang hindi talaga namatay si Jesus Christ, hindi naman tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Talagang nakatakda na magsasakripisyo siya na mamatay siya. Yun lang ang way na ma-save tayo. Ay na. Ayun na yung number 3. May dadagdag pa rin. Wala kasi. Paano pinakilala ni Jesus ang Espiritu? Paano niya pinakilala? Yun nga, pinakilala niya sa pamamagitan ng sinabi niya na nga hanggang hindi siya bumabalik sa langit, na mamamatay siya at pupunta sa langit, wala pa sila nung espiritong iiwanan niya. Kasi yun ang magiging gabay ng mga tao na parang protector ng mga tao, yung espiritong ibibigay niya na magkakaroon ng ang mga tao parang guardian nila na parang guardian gaya nung unang panahon walang Holy Spirit pang ang si Jesus Christ kasi hindi pa siya umaakyat sa langit, hindi pa siya nadudulwalhati. Di pa ba yan? Oh.
pag naluwalhati na ang Panginoon, sa kanan niya, ibibigay ang Espiritu Santong ibibigay niya sa mga taong nag-guide talaga sa mga tao. Yun na nga, yung pag may Holy Spirit na tayo, yun, nakakagalaw na tayo na may conscience na tayo kung nakakagawa tayo ng kasalanan, na iisip na natin yung kasalanan natin dahil ang nagre-remind na sa atin ang Holy Spirit na ang mga kamalian natin dahil tinanggap natin si Hesus Kristo, yung mga kamalian natin, nare-realize natin agad, nakakahingi tayo ng tawad sa Kanya. Na paalaala sa atin ng Espiritu Santo na ikaw, mali ang iyong ginawa. Yun ang pumapasok na sa isip natin na parang conscience natin na kung nagkakasala tayo, agad-agad makakahingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen. Ang inaano ni Jesus ang Espiritu na sinasabi niya na ang sumasampalataya sa Kanya ay dadaloy ang tubig sa puso na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Rivers of flowing water. Ang layunin ng Panginoon, ang pagliligtas, pagtubo sa ating mga kasalanan. Next. Nakalimutan natin mag-ano pala kanina, praise and worship. Ay, Yun yung report na. Press report. Ayan, Salamat. ay praise Pwede na rin sa report. na lang. So, dahil tapos na yung number 3, wala na kayong idadagdag. Ma-praise report na kita sa mga nangyari sa satuyang buhay. Ating buhay ang pasalamat natin sa Panginoon. Ako, isang pinagpapasalamat ko kasi sa araw, ginising na naman ako ng Panginoon sa araw na to, binigyan niya pa ako ng buhay para ipagpatuloy yung mga dapat kong gawin. Papasalamat din po ako sa palagi niyang pagpapatnubay sa lahat ng ginagawa. Yun lang po. Nagpapasalamat ako na natuloy po yung pagtitipon-tipon natin ng every Saturday na sana next Saturday po ay maka-attend ulit sila Asel, sila Tito Ben, pati na po sila Mariel na isang ano na rin po to na para at least kahit paano nadadalaw na sila mami na nakikita natin sila every weekend kung okay sila na may bumibisita sa kanila at mabless din itong house nila mami dahil nga lagi sila nang nagkakasakit. Maraming salamat po Lord na pinahintulutan niyo po kami na magtipon-tipon dito sa araw-araw pong blessing na binibigay niyo sa amin. Sa mga pagsubok kong binibigay ninyo din sa amin, maraming salamat din po. Alam ko pong kayong pinaka-powerful sa lahat na hindi nyo kami pababayaan. Amen. Una po sa lahat, sobrang pasasalamat ko po sa Panginoon dahil yung mga anak kong hindi na ko nakikita, sila tsaka si Ben ay nakarating po ngayong gabi. Salamat po Panginoon. Ito isang patutuo rin pong sobrang pasasalamat sa Panginoon dahil sa pagkakaligtas ng isang tauhan nila hindi na nahulog sa building. Pero talagang sabi nga ng Panginoon, ang yung mga kasambahay ay protektahan ko. Dahil yan, sila Philip, protektahan talaga yung mga kasambahay niya. Dahil sila talaga nasa kay Lord. Yun, yung nakaligtas yung isang dahil nung nahilo, na tinanggal yung safety belt niya dahil kukunin yung cladding ay tataas. Dapat wala daw yung safety belt dahil hindi makakaikot. Tama nung tinanggal niya, biglang namahilo siya, hindi niya na maikabit, nahulog siya, yung isang katabi niyang maagap na trabador, nahawakan siya, kaya yung tiyak na kamatayan, kahit na mabigat siya, nakaya nung sobrang bigat nung hawak niya, sa sobrang nervyos na hawakan siya, nakaya niya, tapos dumating na rin yung mga, siyempre tumawag na, 3rd floor ng IBM. Kaya yun, sobrang pasasalamat sa Panginoon. Talagang
ang Panginoon hindi ka pababayaan, no? Dalawa ng ano nila pilit na yung isa na kuryente rin. Pero talagang iniligtas ng Panginoon, hindi rin pinabayaan. No, salamat sa Panginoon sa buhay naming mag-asawa na kahit kaming dalawa lang dito, alam ko pong ginagabayan kami ng Panginoon, hindi kami pinababayaan sa araw-araw naming buhay. Kami lang, pero andyan din ang mga anak kong malalapit. Salamat sa Panginoon na tinitingnan din kami at iniinda nila kung ano ang mga nangyayari sa paligid. Thank you Lord sa buhay namin mag-asawa. Ito, maligaya po ako at natuloy yung talagang minimithi kung magkaroon din dito ng ganitong kahit walang pastor na pumunta tayo, parang nag-aaral tayo para magkaroon din tayo, lumakas ang loob natin makapag-share din tayo sa kapwa. Salamat sa Panginoon. To God be the glory always. Amen. Good evening po sa lahat. Unang-una nagpapasalamat ako kay Lord sa buhay na binigay niya sa atin, sa akin, na patuloy niya akong pinapalakas everyday, na nagiging inspirasyon ako sa iba kahit paano, na yung living testimony ko na eto pa rin ako ngayon, na nagpe-praise pa rin kay Lord. Salamat Lord sa buhay na binigay mo pa sa second chance of my life. Thank you rin Lord kasi napakasaya ko din kasi natuloy itong Bible study dito kila Mami. Sana nga po tuloy-tuloy lang po to, na kahit po hindi kila Mami, kila Tito Ben, yung mag-ikot-ikot yung Bible study para lahat po ng mga house namin ang ma-bless. Yun po ang sana po na tugunan nyo yung prayer namin po, na hindi maputol to, na dire-diretso lang po. Para lahat po kami nakakapagsama-sama ng ganito, nakakapag-sharing, kasi alam ko Lord na masaya ka po pag ang pamilya ay nagtitipon-tipon para magpuri at magpasalamat sa iyo at ihayag ko ano ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Ayun, thank you Lord sa protection, sa provision, sa kalakasan ay binibigay mo everyday. Yun lang po, itinataas ko na at binabalik ang lahat ng papuri sa iyo, Ama. Amen. Malaman kung gano'ng karaming pasalamat ang gagawin ko Sige sa lang, sabi ni Lord. kung 1,000 pasalamat ang gagawin ko, kulang na eh. Wala pa. Million. Parang pusa si Nito Ben siya ang buhay. Kaya bahala na kayo sa akin. Kung ang problema binibigay nyo, kaya. Tama. Pasalamat pa rin sa problema. Yes. Thank you, Tama. Lord. Yan ang maganda. Hindi po Salamat sa blessing. problema. Magsubok din. Salamat po Yan. Lord dahil nandito kami ngayon araw, naka-attend kami dito sa bahay ni Mami na pinagadya mo na nandito kami. Sana po Lord continuous healing po sa kay Mami na tumaas na sana kung anong pinatataas ng yung hemoglobin niya. Patuloy din po sa health ni Daddy, sa health din ni Ben, at saka sa health ni Bel, sa health ko na saka sa mga batang na malayo gaya ni Mark, sa continuous na pagprotekta niya doon, tayo lang po makakaprotect kay Mark. Saka yung mga prayers namin kay Neo, kay Stephen, kay Malcolm, kay Diane, kay Trisha, kila Jaboy, kay Biboy sa pag-aaral niya. Ang mga bata nag-aaral sa araw-araw nilang paglabas ng bahay na bantayan sila si Enchong, si Terence, si Jasper, si Maymay, si Banana. Patuloy niyo pong bantayan po ang bawat tahanan namin at ang bawat pamilya namin, at sa mga sakit, ilayo niyo kami sa kapahamakan, at thank you po sa provision na kahit paano Lord, patuloy din po kami na nabubuhay. Manamit din namin ang mga pangangailangan namin. Patuloy niyo pong ayusin ang aming pagsama-sama na walang gulo.
Thank you, Lord. Salamat po sa lahat na ibinigay niyo sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Maya. Lagi mo. Magpapasalamat din po, Lord, sa kalakasan binibigay niya sa aming mag-asawa, sa protection sa aming bahay, sa blessing na araw-araw namin pagbuhay. Thank you. Lord, amen. Nagpapasalamat ako na dahil napipapa-honor sa ko ni God po. Napapasalamat ako po na it really means a lot to me po. Na sa third quarter po. Thank you man po, Lord. Thank you man po, Lord, na nakapasa ako dun sa second quarter exam ko. Tapos po, Lord, din na napapasalamat din ako na everyone dito sa family na ibang protection na walang nai-injured or bruised na isang scar lang. Nagpapasalamat lang ako niyan po, Lord, na piproprotect mo ang family namin. Amen. Amen. Very good. Thank you, Lord. Papasalamat ang kay Lord sa successful na cosplay ni Shanma. Madami sa kanyang na-inspire. Madami siyang na-inspire. Madami nagpa-picture na mga parents and mga guards and mga tricycle, mga pedicab driver. Nagpapasalamat din ako kay Lord sa pagpagaling kay Mami and Daddy. Yan lang. Amen. Amen. Okay, ano na tayo ng prayer request. Kasi anong prayer request niya? Prayer request ko. Siya yung sinig sa sakit ko. Saka sa katingan. Lakas ng event. Tsaka protection si Mark doon. Tapos gabayan si Biboy sa pag-aaral niya. Hello. Ang prayer request ko po yung sa blood chem ko sa 25. Sana po mataas na po ang aking hemoglobin. Yun po ang pinagpapray ko. Thank you, Lord, na alam ko may gagawin ka sa aking stomach. Ikaw ang inaasahan kong gagamot sa akin. Higit sa lahat, ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang naglalang sa akin. Ikaw lamang may karapatan kung ano ang dapat gawin sa tiyan ko. Thank you, Lord. Yun po. Yun ang number 1 ko pong protection din po sa lahat ng mga apo kong malayo sa akin. Si Mark, si Neo, ang aking anak, yung sana dumating na po ang visa niya, maayos na po para makasunod na siya sa kanyang asawa sa Germany. Salamat sa Panginoon. Talagang iyon po ang aking hinihiling. Ako naman po, ang prayer request ko lang po yung sa Monday po na babasahin po ni Dr. Pedro yung compliment ko na sana po, Lord, maging okay naman po yung result ng compliment ko. Kaya nagpapasalamat po ako ngayon advance, Lord. At yun, protection pa rin sa family everyday. Kaya yun lang po. Prayer request po is sana continuous healing po sa lahat na may sakit, Lord. Si Monchi, sana diretso na ng kanyang pagaling. Si Asel, si Mabe, si Tito Ben. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan na binibigay ninyo sa lahat ng mga karamdaman kay Daddy, kay Mami. Sa protection po na binibigay ninyo sa family, sa blessing, sa mga problema na nalalampasan din ng pamilya. Maraming salamat po.
hinihiling ko po na sana lahat po ng kanilang mga kahilingan ay mabigyan nyo ng dalangin namin, Lord, na kayo na po ang bahala sa amin, sa protection po ng family, pati na rin po sa father ni Makoy, sana continuous healing din po sa mga sakit niya na salamat din po na nag-negative na yung taas ng kanyang sugar level, na okay na ngayon. Maraming salamat din po sa mga biyayang binibigay ninyo sa amin, Lord. Sa walang sawang pagbibigay ng protection din sa amin, provision, oh Lord, thank you. Kayo na po ang bahala sa amin, sa lahat din po ng mga mahal namin sa buhay na nasa malayo, family din po ni Tito Ben, mga kapatid niya, oh Lord. Gabayan ninyo po sila. Kayo na po ang bahala sa kanila, at lalo na po ang war po sa Israel, na sana po ay patigilan na ninyo, O Lord, dahil kawawa po ang mga tao, mga bata na naapektuhan sa gera. Kayo na po ang bahala. Tinataas namin po ito sa inyo, Lord. In Jesus' name we pray, Amen.